Magandang hapon po sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicio nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah! Uy, pasensya na mga minamahal. Ngayon lang ako nakapag-update. Nabusy kasi ako. Naglakad ako ng ticket ko kasi baka sa linggo, pahinaan natin kasi baka sa linggo nandyan ako sa Manila. Oo. Magkakaroon kasi ng press conference. Oh, yes. Ukol nga dito sa mga vlogger na mahilig magpakalat ng fake news at dito nga po kay Maharlika. So, ina-update ko lamang po kayo mga minamahal. Kaya nga medyo na-busy ako eh. So, ngayon na nagbabalik ako, okay, rata-rata na. Tahong ni Darla. Ito kasi yun mga minamahal. Diba alam nyo na yung balita kahapon na, nagsimula tong balitang to dahil kay Trillanes. Kasi nung nagtapos po yung buwan ng July, Hulyo, meron siyang ibinalita sa mainstream media na itong si Bato, si Edgar, tawag dito, si Karamat. Ang ingay ng mga bata dito, punyemas. Naglalaro na naman dito sa tabi ng bahay namin. Anyway, sige, na-bothered ako. Hay! Hindi nakikita nyo kasi yung studio ko, nag-change ako ng studio. Ito kasi hindi to, tawag dito, hindi to soundproof. So, rinig yung kaluskos doon sa labas. Ito kasi yon mga minamahal. 'Di ba itong si Bato de la Rosa, itong si Trillanes bago magtapos ang July, meron siyang nilabas na 5 pangalan na kung saan itong 5 pangalan na to ay ito po yung mga gustong at balak imbestigahan ng International Criminal Court. So, humingi po sila ng cooperation dito sa ating government na malaman yung identity, kung saan to nakatira, yung mga recent activity nila, dito nga po sa Malacanang. So, after nun, naglabas din ng statement itong si Minardo Guevara. Ang sabi niya, hindi namin tutulungan hindi kami makikipag-cooperate sa ICC. Yan po yung sabi ni Minardo Guevara. Pero, pagdidiin niya din, hindi kami tutulong pero hindi din namin hindi kami pipigil. Hindi namin pipigilan ang ICC na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas. Yan yung sabi ni Minardo Guevara. And then after a few days, biglang naglabas na po ang ICC ng Blue Notice. Humingi po sila ng cooperation din dito sa Interpol. Diba? Nagigets niyo yan? Kung saan nga naibalita ko sa inyo kahapon na itong si Jesus Crispin Remulla, si Department of Justice Secretary Boying, ay nagsalita na hindi naman sila papabor na makipag-cooperate sa ICC pero hindi nila pipigilan ang pag-imbestiga sa ICC. But meron po siyang dinagdag. So, ano yung dinagdag ni Remulla? Na meron po tayong cooperation dito sa Interpol, which is tama nga naman. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC kasi 'di ba bumaklas na tayo noong 2019, pero meron po tayong cooperation sa Interpol. Katulad ng nangyari kay Tevis, 'di ba? Kaya siya nahuli doon sa Timor-Leste nang dahil sa Interpol. So, hindi pwede yung tayo lang yung kamot ng kamot tapos pag kumamot sila, hindi natin sila pagbibigyan. 'Di ba mga minamahal? So, ngayon, eto na. After magsalita nga ni Boying Remulla, ni Department of Justice Secretary Boying, nagsalita si Bato ba? Ang sabi ni Bato, I feel betrayed. So, pinapalabas niya na parang tinaksil daw po siya ng ating gobyerno. Alam mo ba to? Kung usapang taksilan lang, mas taksil ka. Alam mo kung bakit? Tinaksil mo nga si Mig Zubiri, di ba?
ikaw yung nagtaksil kay Juan Miguel Zubiri, tapos ngayon binabalikan ka ng karma, sasabihin mo tinaksil ka ng gobyerno. At saka mas malaking kataksilan yung ginawa mo sa mga mamamayang Pilipino, yung pumapatay kayo ng wala sa batas. 'Di ba? Pinapatay nyo yung kapwa niya Pilipino, kahit yung iba nga hindi adik, namamatay. 'Di ba? Yun na nga. So, weather lang yan ba? Tapos ngayon, ipaparinig ko sa inyo yung boses ni Bato na kung saan itong si Bato ay nangangatog. Natatakot. Hoy, totoo yun, yung boses niya nanginginig, mga minamahal. So ngayon, sinabi kasi ni Bato na I feel betrayed by the government. Kung sakali man na totoo makikipag-cooperate daw tayo dito sa Interpol. Hoy, wala pong betrayal na nangyari doon dahil legal po yun. Ang illegal dito, yung hindi makulong yung mga gumagawa ng kasalanan, yun yung illegal doon. Hindi illegal yung paghuli kay Digong, hoy. O yung magiging paghuli kay Digong. Ang illegal dito, yung hindi makapagbayad ng kanyang ginawang kasalanan. Mahalata nyo talaga itong si Bato na parang medyo, medyo natatakot na. Talaga nga namang matatakot yan, mga minamahal. Isa po yan sa mga talagang minamatyagan. Talagang parang ilbo din, no? Talagang minamasdan, minamasid-masid, kahit saan, 'di ba? Kahit yung mga recent activities nila. So ngayon nga po guys, ito pakinggan nyo itong naging interview ni Senator Bato de la Rosa. Ito pakinggan nyo Ba kayo medyo naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, ang sinasabi, hindi magko-cooperate, hindi kinikilala. Pero ngayon, ito na, nagpo-progreso allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist. Itong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Kasi as I have said, lahat yan ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mang nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, then so be it. Wala man kami magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi man kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. I feel betrayed. Pag gano'n ang nagiging polisiya ng ating gobyerno, I feel betrayed. As a Filipino, being betrayed by my government. Gano'n ang polisiya nila. Anong plano nyo po na na gawin kung ganito? Kasi 'di ba, bilang kabahagi naman kayo ng Senate Majority Bloc, bahagi kayo ng administration group, no? So kung tutuusin, meron kayong access para makausap yung mga tamang tao na merong kaugnayan dito sa kasong ito. Ano ang plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-usap, makipaglinawan po? For example, sa DOJ o sa Palasyo ng Malacanang tungkol dito? Wala akong balak sila kung ano talagang kanilang gustong gawin. Meron po magawin. We exercise separation of powers. Nanginginig na. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang sa ehekutibo at iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Bahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang mag-intindi kung ano talaga ang purpose nila, anong direction na policy direction na sa akin ng gobyernong ito. Bahala na sila. I leave it up to God. Anong mangyari. Senator,
Binabanggit nyo nung nakaraan, di ba, na Oh, yan. So, I feel betrayed daw by the government. Paano nangyari yun? Hoy Bato, gising. Gising ka sa kahibangan mo Hindi ka unang-una, hindi ka tinraidor ng ating gobyerno. Sumusunod po sa legal na proseso at sa batas itong ating pamahalaan. Pangalawa, ikaw na mismo ang gumawa ng kasalanan mo. 'Di ba hindi ito sa inyo mangyayari ngayon kung hindi nyo in-implement yung putang inang palpak ninyong war on drugs. 'Di ba? O, ano yung sabi nyo noon? I don't care about human rights. Really? Tapos ngayon na sinisingil kayo, I feel betrayed? 'Di ba? Is that what you want to insist, Bato? Na ikaw ay pinagtataksilan ng gobyerno na in the first place, kayo yung nagtaksil sa ating bayan. Hindi pagtataksil ang ginagawa sa inyo. Ngayon, kumbaga due process, buti nga kayo dinaan sa due process Samantalang yung mga pinatay nyo, hindi na nga nakabangon para magsalita at i-defend yung kanilang mga sarili. Alam nyo guys, ayaw ko din sa mga adik. I hate drugs din. Pero yung punto ko dito, mali yung approach na ginawa ninyo. 'Di ba? Mali yung ginawa nyo na pumatay kayo nang wala man lang parang tinuring yung baboy manok yung buhay ng mga mamamayang Pilipino. Yun yung nakakainis dito, mga minamahal. Kaya nga hindi betrayed ang tawag dito. Kumbaga, dinadaan kayo sa due process, sa rule of law. Kung sakali mang mahatulan kayong guilty, huwag kang magpiling dyan, yung feeling mo, kala mo tawag dito, aping-ape. Which is, hindi ka inape. Ikaw yung nang-ape, kayo ang nang-ape. Diba mga minamahal? Nakakaloka tong si Bato. Utak mo may ubo, hoy gising. Masyado ka nang hibang. Matanong nga kita Bato, naririnig mo ba yung mga hiyaw, iyak, pagtangis ng mga magulang dahil sa kagagawan ninyo? Kung hindi mo naririnig yun, kung hindi mo nafe-feel yun, ikaw yung mayroong pagtataksil sa Pilipino. Yeah. So, yun guys. So, I feel betrayed daw. Di wow. Di wow. So again, it's me, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah.